Naniniwala tayo sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Siya ay nangako sa mga apostol at mananampalatayang Kristiyano bago umakit sa langit na muli siyang babalik. Ayon sa 1:14 talata 2-3 at Gawa 1:1 talata 9-11. Mahalagang maunawaan natin ang kahulugan ng mga terminolohiya sa banal na kasulatan. Una, ang rapture of the church ay pagkuha ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo bilang kanyang katawan o babaeng pakakasalan upang hindi magdusa sa poot ng Diyos. Ito ang araw ng pag-akyat ng mga mananampalataya sa ulap upang salubungin ang Panginoong Hesukristo sa hangin at makasama siya magpakailanman. Ayon sa unang Tesalonica 4 talata 13-18 at unang Korinto 15 talata 51-53. Ito ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayon sa Tito 2 talata 13. Ang pangkahalatang mananampalataya ay tinatawag na katawan o babaeng pakakasalan ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa Kolosas 1 talata 18. Ang katawan at babaeng pakakasalan ng Panginoong Hesukristo ay hindi itinalaga sa darating na poot ng Diyos. Ayon sa unang Tesalonica 1 talata 10. May dalawang magkasunod na pangyayari na may pamamalas ang poot ng Diyos. Una, sa 3.5 taon ng tribulasyon na mas kilala sa tinatawag na dakilang kapighatian o Great Tribulation. At ang ikalawa ay sa araw ng Panginoon. Ang pagkuha ng mga mananampalataya ay maaaring maganap bago ang dakilang kapighatian o pagkatapos ng dakilang kapighatian sa araw ng Panginoon. Ang oras at araw ng rapture of the church ay hindi tiyak, alinsunod sa pananaw ng mga Kristiyano sa biglaang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa Mateo 24 talata 36 at Pilipos 4 talata 5. Ang ikalawa ay ang Second Advent, ay ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo na mangyayari pagkatapos ng 7 taong kapighatian. Ayon sa Mateo 24 talata 29-31. Bago magharing ganap ang Panginoong Hesukristo ng 1,000 taon sa lupa, ayon sa Pahayag 20 talata 4-6. Ang ikalawang pagparito, ang araw ni Kristo at ang araw ng Panginoon ay magkakatulad ng mga parirala sa kasulatan. Ang araw ng Panginoon ay araw ng poot, kaguluhan, kadiliman, ulap at matinding dilim, araw ng trompeta at alarma, ayon sa Sepanyas 1 talata 14-18. Ito ay araw ng labanan ng Panginoon laban sa lahat ng bansa sa lugar na tinatawag na Armageddon. Ayon sa Zacarias 14 talata 1-5. Darating ito na parang magnanakaw sa gabi para sa mga nasa kadiliman, ngunit hindi sa mga anak ng liwanag. Ayon sa unang Tesalonica 5 talata 1-5. Ang araw ni Kristo ay ang araw ng muling pagparito ng Panginoong Hesukristo kasama ang mga banal. Ayon sa unang Tesalonica 2 talata 11 at Pahayag 11 talata 14. Ikatlo, ang 7 taong kapighatian ay ang ika-70 linggo o huling linggo ng propetikong 70 linggo. Ayon sa Daniel 9 talata 24. Ay itinakda para sa mga Hudyo at bansang Israel upang tapusin ang pagsalangsang, wakasan ng kasalanan at magdala ng walang hanggang katwiran. Ang 1 linggo sa propesiya ay katumbas ng 7 taon. Ang unang 69 na linggo o 483 taon ay natupad na mula sa utos ni Artaxerxes na muling itayo ang Jerusalem ayon sa Nehemias 2 talata 1-8 hanggang sa pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem at kanyang kamatayan sa krus ayon sa Daniel 9 talata 25-26.
Ang huling linggo ng 70 taon ay hindi pa nagaganap ayon sa Daniel bilang 9:27. Nahati ito sa 3.3 taon. Ang unang 3.5 taon ay parte ng simula ng mga kapighatian ayon sa Mateo bilang 24 talata 4-8 at Pahayag bilang 6 talata 1-8. Ang huling 3.5 taon ay ang dakilang kapighatian ayon sa Mateo bilang 24 talata 15-22 at Daniel bilang 12 talata 1. At ito'y tinatawag ding panahon ng kaguluhan ni Jacob ayon sa Jeremias bilang 30 talata 7-9. Ito ay isang malaking kapighatian na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang makaliligtas datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Ayon sa Mateo bilang 24 talata 21-22. Pang-apat, ang milenyong kaharian ng Panginoong Hesukristo ay isang literal na kaharian sa lupa pagkatapos ng 7 taong kapighatian at pagkabuhay ng mga mananampalataya upang maghari kasama ng Panginoong Hesukristo bilang mga pari at hari sa loob ng 1,000 taon. Ayon sa Pahayag bilang 20 talata 4-6. Matapos ang 1,000 taon, si Satanas ay palalayain upang linlangin muli ang mga bansa para sa huling paghihimagsik laban sa Diyos ayon sa Pahayag bilang 20 talata 7. Marami sa mga patay na hindi nakasama sa unang pagkabuhay na muli ay bubuhayin at haharap sa Diyos sa dakilang puting trono ng paghuhukom. Ayon sa Pahayag bilang 20 talata 11-15. Paalala, ipagpatuloy natin ang pagtupad sa ating tungkulin sa Diyos at sa kapwa-tao habang hinihintay ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo.